Samantala, naabisuhan ng Department of Energy ang publiko na mag-ingat sa pagbili ng mga tingi-tingi o deboteng gasolina. Bukod sa pinagbabawal, hindi pa raw nakasisiguro sa katulad nito kumpara sa mga lehitimong gasolinahan. Balitang hatid ni Chino Gaston. Naging malikot ang presyo ng langis sa world market noong nakarang linggo. Kung susumahin, may bahagyang pagtaas daw sa presyo ng diesel ngayong linggo. Pero posibleng may asahan din daw na rollback sa ibang produkto. Nag-start yung nakaraang linggo na mataas, mas mataas kaysa previous. Pero medyo bumagsak yung presyo, nagsusoften. For some products, maliit lang. Tapos, we're even expecting rollback sa ibang produkto. Base sa pagsasaliksik ng GMA News Research, mula taong 2005 hanggang 2009, tuwing o bago ang linggo ng Semana Santa, laging may pagtaas sa presyo ng petrolyo. Naiba lang noong 2010 kung kailan nagbawas presyo ang mga oil company. Yun nga lang, ilang araw lang pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay, umarangkada na agad ang dagdag presyo. Mahal nga lang ang petrolyo, pakiramdam pa ng ibang motorista, nandaraya pa raw sa calibration ng ilang gasolinahan. May hangin ang kuwan na, pag kuwan nila, hangin na layo nun. Pagka hindi na mag-abot 1 litro. Pagka mabilis yung bomba ng gasolina, medyo nababawasan yung litro ng namin. Tuloy, kahit bawal at lubhang delikado, mabenta ngayon ang mga inilalakong tingi-tingi o deboteng gasolina. Sabi nga ng ilang nagtitinda nito, mas maaasahan daw sila kung tamang sukat lang ang pag-uusapan. Kasi bumili kami ng 1 litro, nilagay namin sa galon, tinakal namin sa litro, sa bote. Ano na siya, yung hindi umabot sa litro talaga. Ayon sa DOE, mas sigurado raw ang kalidad at sukat sa mga gasolinahan dahil regular nila itong iniinspeksyon. Yun nga lang, hindi basta-basta masusukat ng motorista kung tama nga ba ang ikinakarga sa tangke. Kaya payo ng ahensya, Tanungin kung may calibrating bakit ba kayo? Chinek nyo ba yun? At least, maano yung mga gasolinahan na aware sila, na aware si consumers. Siguraduhin yan na nakaset sa zero yung bago bomba sa kanya. Kasi nakaseal yung mga pumps, tsaka yun kinakalibrate every morning pagka-open ng gasolinahan. Ganun. Yung sa bote-bote? Ay hindi. At tsaka marumi yun eh. Sa gasolinahan, ma'am, mas maganda. Kasi sakto yung sukat nila. Nag-check up naman yata dyan eh. Taga-gobyerno eh. nagtipon-tipon naman ng iba't ibang sektor para muling buhayin ang Coalition Against Oil Price Increases. Hiling ng koalisyon, natanggalin na ang VAT sa langis at Oil Deregulation Law. Ayon sa grupo, may mga ibang paraan naman para mabawi ng gobyerno ang 65 billion pesos na kita nito mula sa VAT sa langis. Bago mag-Holy Week ay mananawagan kami ng isang araw ng pag-iingay o isang noise barrage na March 30, ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At paramdamin sa Administrasyong Aquino na hindi na po pwede yung wala silang ginagawa. Chino Gaston, GMA News.